Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Talagang tuso di umano itong dating abusadong amo ni Aling Elvie Vergara. Ayon mismo ito sa mga senador. Nakakagimbal ang binunyag ni Senador Jinggoy sa nag-iisang witness ni Aling Elvie Vergara na muntik ng tinumba ng riding in tandem. Matapos malaman umano na siya ay tatayong witness laban sa pamilya Ruiz. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni Elvie, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni Elvie sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Agad umanong tumawag itong si alias Dudong sa mga senador para humingi ng tulong dahil sa muntik na naman siyang itumba at nagmamakaawa na wag isurrender sa mga local police sa kanila dahil malawak umano ang koneksyon ng mag-asawang Ruiz. Kaya naman, all out itong mga senador para mapakulong itong mag-asawang Ruiz kahit pa umano marami itong mga abogado. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni Elvie, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni Elvie sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patutuhanan ang mga bitang ni Elvie at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kanina madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat na mga kaanak at nagmamalasakit kay Elvie na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan na mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni Elvie ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matuntun ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick if they ultimately agree to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention, and violation of Republic Act No. 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni na Elvie, Dodong, JM at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Thank you, Mr. President. Short manifestation lang, Mr. President, Majority Leader. I wish to associate myself with the privileged speech being delivered by our good colleague, Senator from San Juan.
Alam mo, Mr. President, I think public order really is something that is need to be focused on sa ibang lugar na Pilipinas. Hindi naman lahat, Mr. President, pero ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay inatim pa na patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunig sa CIDG. Because you can just imagine, request ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa CIDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of public order and dangerous drugs. Pag gano'n ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan, na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun na injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, Senator Tolentino will act swiftly on this case and he should call another hearing para mabigyan ng lesson ito mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I hope Senator Tolentino will do that. Thank you, Mr. President. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LV Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa. Around 10:30 p.m. last night, Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nailipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito, hindi pa ho ito natutuldukan at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Copol, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before during the first hearing. I think this will not just be highlighted but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat, the Chairperson of the Committee on Justice and Human Rights. Yes, Senator Bato de la Rosa. Just a short, Mr. President, I might be misconstrued as to not having my trust, having
trust and confidence to the local police, Mr. President, with my previous statement, but in fairness to the local police, they have my full trust and confidence. I'm just re-echoing the sentiment of Dodong being an ordinary citizen na talagang marginalized na tao. Tapos ngayon, just to emphasize, I am not emphasizing the inefficiency of the police. No, I am emphasizing ang lawak ng saklaw, ng clout or influence nito mga suspect na ito. Kaya nakapagsabi si Dodong ng ganon. Takot siya. Pero in fairness to the local police, they will not, they are performing their job. They are enforcing the law without fear or favor. But emphasize lang talaga natin na natakot si Dodong. Yun lang, Mr. President. Maraming salamat. Baka mamaya magaling sa akin yung local police. I trust them fully, Mr. President. Thank you. Thank you, my dear colleague. Senator Jingo Estrada is also seeking the floor, Mr. President. Senator Estrada, you are recognized, sir. Thank you, Mr. President. I was just informed by my staff that the siblings of LV Vergara has been requesting that they be placed also under the Witness Protection Program and also to have an additional security, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you for that, on the Thank you. record. Mr. President, Senator Robin Hood Padilla is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. Our President. distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, mahal na Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong magpugay sa ating mahal na Senador Jingo Estrada sa pagtindig sa ating mga kasambahay. At kanya po itong legacy talaga. Ang hinihiling ko lamang po, mahal na Pangulo, sana po ay maging mas gigil tayo sa issue na ito. Sapagkat pagka ang ating mga kasambahay ay namamaltrato sa ibang bansa, tayo po ay nagpapakita talaga na tayo po ay gigil. Pero sa usapin na ito, dapat po mas gigil tayo sapagkat nandito mismo sa bayan natin ang nagbibigay ng ganitong klaseng pagmamaltrato. Napakasakit pong tanggapin. Napakahirap namnamin. Pero dapat po, inshallah, mahal na Pangulo, ay bigyan po natin to ng pansin. Maraming salamat po.